Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Magandang araw mga ka-master. Salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ang iyong pag-subscribe ang aking lakas, malaking pasasalamat ko sa inyo. Sobrang na-frustrate si Daryl at pinagpapawisan ng malala nung nakita niya ito. Base sa kapangyarihan ni Daryl, madali lang para sa kanya sirain ang net na ito gamit ang internal energy niya. Pero, paniguradong masasaktan niya si Thea ng internal energy niya. Pero sa kabilang banda, kapag hindi niya inactivate ang internal energy niya, papatayin siya ng mga pirata. Pagkatapos, bigla siyang nakaisip ng paraan habang papalapit ang mga pirata. Mga kapatid, wala talaga akong connection kay Thea. Galing kami sa magkaparehas na grupo at pirata din ako, syempre, hindi ako kilala na pirata. Hindi kakayang pantayan ang reputasyon niyo. Nahuli ako ni Thea mga kalahating oras ang nakalipas. Gusto niyang tulungan ko siyang imbestigahan ang Devil Island. Pagkatapos, nahuli niyo kami pagkadating namin sa isla, sigaw ni Daryl, mukhang natatakot ito. Bakit? Ang lalaking ito ay pirata din. Nagulat silang lahat. Nanginginig si Thea at napatingin kay Daryl, wala itong masabi. Sinabi niya na pirata siya. Ano ang balak niyang gawin? Hey ho, isa ka ba talagang pirata? Tanong ni Zale kay Daryl pagkatapos nito bumalik sa wisyo. Tumanggaw si Daryl at mukhang respectful ito. Totoo ito. Bakit naman ako magsisinungaling sa inyo? Gusto ko ang Devil Island, pero walang nagre-rekomende sa akin. Tadhana ata na nahuli ako ng mga kapatid ko dito. Gusto kong sumama sa inyo, kung wala lang ito sa inyo. Mukha siyang sincere habang nangsasalita. Umuugong ang utak niya. Ayaw talaga sumali ni Daryl sa mga pirata, isang pansamantalang plano lang ito, hindi rin siya natatakot kung kakalabanin niya ang mga ito. Pero, baka masaktan niya si Thea habang nakikipaglaban. Plano ni Daryl na pakalmayan muna ang mga pirata, at pagkatapos, hanaw siya ng oportunidad na sagipin si Thea. Nag-alala si Thea at galit nung nakita niya ito. Hayop ka, gusto mong sumali sa Devil Island. Pinagalitan siya nito, wala siya dignidad. Nagtataka tuloy ako kung bakit siya ang napili ng young Miss Damien family, iniisip ni Thea. Habang iniisip niya ito, mas lalo siyang nagagalit. Magsasalita na sana siya nung nakita niyang umiling si Daryl. Pagkatapos, kaagad siyang tumahimik, hindi siya hanggal at nahulaan niya ang nangyayari base sa itsura ni Daryl. Sigurado ay ayaw niyang sumali sa Devil Island, pero sinusubukan niyang makapasok sa operation ng mga pirata or sirain ito sa loob. Iniisip niya, dahil pakiramdam niya na sincere si Daryl, tumanggo Zale, dahil sobi ang sense mo, papayagan namin ito. Simula ngayon, isa ka na sa amin. Pagkatapos, inutusan niya ang lahat na tanggalin ang net. Iilang tao ang lumapit para pakawalan si Daryl habang ang iba naman ay tinatali si Thea. Nung mga sandaling yon, lumapit si Daryl para magpa-impress, naglabas siya ng bag na may gold coins at ipinresente ito sa kanila, mga kapatid, kakasali ko lang at wala akong masyadong dala para ipakita ang sincerity ko pero pakiusaw, tanggapin niyo ang treasure na ito bilang joy ng fee. Ang kayamanan na ito ay bigay sa kanya ni Dominic mula sa San Morio City para gamitin niya in case of emergency valuable ang mga ito. Naintindihan ni Daryl kung paano nangyayari ang mga bagay-bagay sa loob ng maraming taon. Tinanggap ni Zale ang kayamanan at sobrang saya niya. Walang anuman, kapatid, pamilya na tayo ngayon. Oo, pamilya na tayong lahat ngayon. Kapatid, walang anuman, haha. Sila Zack at Zaha ay nakangiti at ang iba pang mga pirata ay mga nakangiti din, sino ang hindi magiging masaya kung mapagbigay ang kapatid nila. Kumalma si Thea, pero nag-alala siya. Kailanman ay hindi ko naisip na makakasali si Daryl agad sa Devil Island ng ganito kabilis. Pero, sobrang daming mga pirata, masasalba niya ba ang sarili niya? Kabanata 3252. Sila Zale at ang mga kapatid nito ay sobrang excited sa bago nilang miyembro. Kaagad namang inescort sila Daryl at Thea papunta sa camp nila. Pagkarating nila sa camp, tumingin si Daryl sa paligid, ang camp ay nakaset up sa mababaw na bay sa isla at may mga bahay ito na iba't ibang ang mga sizes. Ang parte ng bay na ito ay napapalibutan ng tubig at may mga sea creature na nahuli. Napabuntong hininga si Daryl nung nakita niya ito. ST. Ang mga piratang ito ay sobrang tuso, dahil sa mababawan na na ito, may sapat silang tubig at pagkain sa sobrang tagal na panahon. Kahit nga di na sila lumabas para magnakaw para sa mga tao ay sapat na ito ang dahilan siguro kung bakit hindi sila napapatumba sa loob ng maraming tao. Nung mga sandaling yon, may komosayon ang naririnig mula sa mga pirata na nagbabantay sa shallow bay. Isang pirata ang nagpapanik lumapit kay Zale, "Boss, may pating na nagswiswimming malapit."
Kaagad ito tingnan ni Daryl at may piting na nga napapalapit sa kanila. Shitty? Ang mga piting na ito ay nanggugulo ulit. Napasimangot si Zack at napamura. Pagkatapos, inutusan niya ang mga pirata, dalian nyo at sumakay kayo sa speedboats. Pabulaykan nyo ang piting sa bay. Ilang dosenang mga pirata ang umaksyon pagkarinig dito, sa pamamagitan ng utos ni Zale, na palibutan nila ang piting. Pakiskretong napasimangot si Daryl sa nakita niya. Ang mga piratang ito ay mahirap patumbahin. Napansin niya na disiplinado ang mga pirata sa ilalim ng pamumuno ni Zale, kaagad silang nag-cooperate ng maayos at kaagad, napalis ang piting sa shallow bay, kahit na fierce ang piting na-trap ito kaagad. Sobrang excited ni Zale, kaya nagutos siya na maghanda kaagad. Mga kapatid ko, ngayon at may bago tayong kapatid ngayon, at may nakuha tayong malaki na piting, kailangan natin magkaroon ng bonggang handaan mamaya, sigaw nito. Ang lahat ng mga pirata ay excited pagkarinig dito. Kinalaunan, oras na ng handaan. Dahil nag-contribute si Daryl ng maraming treasure, sobra siyang appreciated ni Zale. Pinaupo niya ito sa harap ng table. Pagkatapos ng ilang rounds ng drinks, tumayo si Zack at ngumiti. Mga kapatid, simulan natin ang matagal na nating lato, kung sino man makakainom ng pinakamaraming alak, si Thea ay mapapasakan niya buong gabi. Haha! Nagsimulang ma-excite ang mga pirata sa Devil Island sa tuwing may nadadakip silang babae, magkakaroon sila ng wine drinking contest para mapagdesisyonan kung sino ang aangkin sa babae. Ito ang lagi nilang rule. Kinalaunan si Daryl, mapaglaro ang mga pirata, ginamit nila ang wine drinking contest para mapagdesisyonan kung sino ang may karapatan kay Thea. Si Thea ay nakatali sa pillar sa gilid ay sobrang nahiya. Mga hayop kayo, patayin nyo na lang ako kung matapang cake, namumulang sigaw nito. Patuloy siya sa pagpupumiglas habang nasigaw, pero, ang mga kamay at paa niya ay mahigpit na nakatali, kaya walang nagawa ang effort niya. Mas lalong naging interesado ang mga pirata sa gingawa niya. Hahaha, nung mga sandaling yun ininom ni Zack ang wine nita at nakangiting tumingin kay Thea. Your Highness, ang babaeng knight, huwag ka na magpumiglas, ito ang Devil Island, hindi Pearl City, walang sasadyop sa'yo kahit gaano ka pa kalakas sumigaw, pang-osar nito. Naglabas si Zack ng wine jar at nginitian si Daryl, kapatid, bakit hindi muna tayo ang maglaban? Sa Devil Island, ang mga bagong miyembro ang magsisimula ng laro. Nung mga sandaling yon, nakatingin ang lahat kay Daryl. Tumayo si Daryl at ini-stretch ang ulo niya habang natinjin sa paligid, ngumiti siya, medyo boring ang pag-inom, bakit hindi natin baguhin ang game? Ngumiti siya pero mukhang tuso ang mga mata niya. Napansin niya si Zack, ang pangalawa sa magkakapatid ay kasing laki ng tiger at bear. Kakainom lang nito ng 2 jars ng wine pero wala pa rin itong tama kapag hinamon niya ito, magiging torture lang ito sa kanya. Ibahin ang laro. Nagulat ang lahat. Tuminjin ang lahat kay Zale na boss nila. Ang kahit anong pagbabago sa laro ay kailangan muna maaprubahan niya. Ngumiti si Zale habang nakatingin kay Daryl at sinabi, ano kaya ang gustong gawin ng kapatid natin na si Daryl? Huminga ng malalim si Daryl at itinuro ang piting. Si Miss Thea ay pupunte sa taong makakapagpaamo ng piting na yun. Sa Team Jin mo. Nagulat ang lahat sa sinuggest ni Daryl, kahit si Thea ay kinilabutan at blankong tumingin kay Daryl, iniisip niya na mali ang pagkakarinig niya. Kabanata 3253. Nababaliw na siya. Ano gusto niyang paamuhin ng lot ang piting? Nabigla ang lahat, nanahimik ang lahat. Ang buong grupo ng pirata ay biglang natahimik, at maririnig ito ng malinaw. Bagamat hindi kumukurap ang mga matang mga piratang ito, naramdaman nila ang kaunting takot sapagkat narinig nila na gusto nilang paamuhin ang piting. Alam nila na ang mga piting ay ang Panginoon ng malawak na karagatan. Impossible ito na paamuhin gamit sa kakayahan ng tao. Ano? Walang nangahas na sumagot, nakangiting sinabi ni Daryl. Mga kapatid, matagal na kayo nakipagsapalaran sa karagatan. Bakit natatakot kayo sa isang piting? Sumigaw ni Zack, pagmamalaki ng kanyang mukha, sino ang nagsabi na kami ay takot sa mga piting? Hindi ba nito isang piting laman? Sige, ako na mauuna sa lahat, mayabang na lumusob sa karagatan. Pagkatapos, mahigpit na hawak ni Zack ang isang kutsilyo, dali-daling lumakad at lumangoy sa mababang baybayin. At ang pangalawang pinuno ay makapangyarihan. Yan ang pangalawang pinuno, matapang. Masyadong excited ang lahat ng pirata. Biglang hindi mapigilan at mapasigaw ang lahat ng pirata, at kasabay nito isa-isang tiningnan ang baybayin. Nandoon nakatayo si Daryl nang umisi. Nang nakawasok si Zack sa mababang baybayin, agad na naglock at ang piting ay mabilis na lumangoy. Pagkatapos ay lumaban ng matindi sa karagatan, isang tao at ang isang piting.
Sana ay napakatapang ni Zack, ngunit unti-unti na niyang hindi mapigilan. Wash! Sa wakas, nakakita ng pagkakataon ng Pei-Teng at sununggaban ang balikat ni Zack, pinunit na parang isang piraso ng papel. Ang mukha ni Zack ay namutla. Ganap na wala na sa kanyang dating tiwala at labis na takot. Dali mabilis niyo akong hilain, biguang napasigaw si Zack. Nang marinig ang tawag, mabilis na naghagis ng lubad ang mga kasamahang pirata at nakahanda sa pampang na dinala si Zack. Sa mga oras na ito si Zack ay sugatan at duguan ang kanyang braso at napahiya. Nang makita ang eksenang ito, pinag-usapan ng mga pirata sa kanyang paligid. Talagang malakas ang Pei-Teng na ito. Kahit ang pangalawang pinuno ay hindi makalaban. Sa nakikita ko, walang sino man sa mundo ang makakasupol sa Pei-Teng na ito ay imposible. Maingat si Daryl at napangiti sa naririnig sa mga piratang nag-uusap sa paligid, ang mga taong ito ay katawa-tawa, hindi nila magawang paamuhin ang Pei-Teng na ito sa paglalaban nito at hindi talaga nagawang sumuko. Pagkatapos, tumingin si Daryl sa kanyang paligid at malakas niyang sinabi. Baka may gusto sumibak sa isa sa inyo. Nagkatinginan ng maraming pirata at wala sa kanilang ang gustong sumubok at lakas loob na tugon. Naging si Zack ay muntikan ng mamatay sa kagat ng Pei-Teng na ito, sino pa ba ang maglakas na samyubek? Ikaw. Sa wakas, hindi napigilan ng mga tao na sumigaw kay Daryl. Ang latong ito ay isang bagay na gusto mong baguhin, kaya kung may kakayahan ka, maaari mo itong subukan. Ang maraming tao ay sumang-ayon. Tama yan, may lakas ng loob ka ba? Sa tingin ko ang taong ito ay may magandang salita. Hindi sito maglakas ng loob para dito. Sumigaw ang lahat at bahagyang ngumiti si Daryl, ano ako hindi naglalakas loob. At dahan-dahan naglakad si Daryl sa mababang baybayin kung saan nandoon ang mabangis na Pei-Teng. Pagkakita sa eksenang ito natigilan ang lahat at napatingin kay Daryl. Pumunta talaga ang kapatid na ta. Sa sandaling ito, tiningnan ni Thea at ang kanyang maesla na mukha ay nagpakita rin ng kaunting pag-aalala. Kinagat si Zack ng Pei-Teng tapos gusto pa niyang subukan hinahanap ba niya ang kanyang kamatayan. Alam ni Thea tungkol dito na ganap na ginawa ni Daryl ang pag-save sa kanyang sarili, ngunit ngayon ito ay isang mabangis na Pei-Teng. Off! Sa ilalim ng tingin ng lahat si Daryl ang tumalon at lumangoy sa mababang baybayin habang sumisid sa tubig, tahimik na may kinuha si Daryl sa kanyang katawan. Ito ay ang Royal Beast Ring. Hoy ngayon lang nag-propose si Daryl na baguhin ang patakaran ng laro, balak niya itong gawin at hintayin sitang makapasok sa mababang baybaying upang gamitin ang Royal Beast Ring para paamuhin ang isang Pei-Teng. Upang maging matapat sa lakas ni Daryl kailangan niya mapasuko ang Pei-Teng, ngunit masyado itong napakadali at mailantad ang kanyang lakas at kakayahan kung gamitin ang Royal Beast Ring, pero mas madali ito. Kabanata 3254. Whoosh! Pagka-dive niya sa tubig, naramdaman ni Daryl na may nakatingin sa kanya, pagkatapos, may malaking figure ang nasa likod niya at mabilis din ito. Ito ang Pei-Teng. Walang pag-alinlangan na inactive ni Daryl ang internal energy niya at inilagay ito sa Beast Taming Loop. Ring! Kaagad na may kakaibang bright na ilaw ang nagliwanag sa Beast Taming Loop pagkatapos may wave ng energy ang umatake sa Pei-Teng. Bumagal ito nung naramdaman niya ang energy na ito, tumingin ito kay Daryl, may paghihinala ito. Ang aura na inilabas ng taong ito ay kakaiba, o iisyo ng Pei-Teng. Kasabay niti, alerto pa rin ang Pei-Teng. Naka-battle stance ito at handa ng lumabansa kahit anong oras. Nung mga oras na yon, hindi alam ng Pei-Teng na ang kakaibang aura na nilabas ni Daryl ay galing sa Beast Taming Loop. Ang Beast Taming Loop ay may abilidad na makipag-usap sa mga spiritual beast sa mundo at hindi exception dito ang mga Pei-Teng. Sa mapanganib na aura ng Pei-Teng, hindi nagpanik si Daryl, patuloy siyang nagpapadala ng mensahe sa Pei-Teng na pamamagitan ng Beast Taming Loop. Mabait na Pei-Teng, huwag kang matakot, hindi kita sasaktan, mali ang mga pirata sa pag-trap nila sa iyo dito. Huwag kang mag-alala, ibabalik kita sa dagat mamaya, pero kailangan mong makinig sa akin, naintindihan mo ba? Mukhang sincere si Daryl nung sinabi niya ito. Pero medyo kinakabahan siya, ang Pei-Teng ay ang pinaka-brutal na hayop sa dagat kapag hindi sila nagkaintindihan, magagalit ang Pei-Teng at magdudulot ng problema. Ang Pei-Teng ay tahimik lang na nadoon pagkarinig sa mga sinabi ni Daryl, mukhang nag-iisip ito. Habang nakikipag-usap si Daryl gamit ang Beast Taming Loop, naintindihan ito ng Pei-Teng. Sa may camp naman, nakita ng mga pirata na nag-dive si Daryl sa tubig pero walang nagyari. Nagsimula sila magbulungan. Tingnan mo, katulad nga ng sinasabi ko, nagkunwari lag siya. Pei-Teng yan, kaya paano ito mapapaamo ng isang tao? Ang pagkawala ng buhay ko para lang ma-enjoy ang babaeng night ay hindi worth it. Hindi tumigil pirata sa pagsasalita. Napakagatlabi si Tia at sobrang nahiya.
Malungkot siyang nakatingin sa bay, si Daryl ay overconfident, paanong mapapaamo niya ang piting ng siya lang. Hindi maganda ang loob ni Thea sa plano ni Daryl, nung nakita niyang sinusubukan siyang sagipin ni Daryl sa pamamagitan ng pagsasalang-alang nito ng sarili niya, na touch si Thea. Nung sandaling yun, si Zale na nakaupo sa main seat, ay napabonting hininga, si Daryl ay sobrang confident niya. Pagkatapos, winavenue niya ang kamay nita, bilasan niyo, bumaba na kayo doon at sagipin si Brother Daryl. Katulad ng iba, naisip ni Zale na nasa panganib si Daryl, ang bagong miyembro namin ay mabait na tao, hindi namin siya hahayaan na mamatay sa wala. Nila sa utos ni Zale, ilang dosenang pirata sumakay sa bangka para sagipin si Daryl. Pero, nung mga sandaling iyon, may tumawag galing sa Shadow Bay, pagkatapos, dahan-dahan na umangat si Daryl Myla sa tubig, basa siya pero intact pa rin siya at walang kahit inang injuries. Nagulat ang lahat, maayos siya. Habang gulat pa ang lahat, tumaas ang paa ni Daryl mula sa tubig at pinakita ang piting sa baba niya, nakita ng lahat na hindi nakabangges. Katulad ng kanina ito at maamo ito sa ilalim ni Daryl. Kabanata 3255. Nung mga sandaling yun, naglakihan ang mga mata ng lahat habang nakatingin kay Daryl, namangha at nagulat sila. Napaamo niya ang piting. Paano niya ito ginawa? Sinong maniniwala kung hindi nila ito nakita? Hindi pa rin alam ng lahat na kayang makipag-usap ni Daryl sa spiritual beasts gamit ang beast taming ring. Kung wala ito, hindi niya mapapamo ang piting na ito. Natahimik ang buong isla. Ninitian ni Daryl si Zale. Habang nakasakay sa piting, boss, napaamo ko ang piting. Ako ang nanalo sa laro, kaya sa akin na si Miss Thea ngayon. Namula si Thea sa mga sinabi ni Daryl at nagsalita, walang hiya ka. Tumingin siya sa kanya at nagniningning ang mga mata nito. Ikala ko ay ordinaryong tao lang si Daryl na walang special abilities. Mukhang kakaiba siya. Hindi na nakakapagtaka kung bakit gusto siyang pakasalan ni Young Miss. Nag-isip si Zale at sinabi, haha. Hindi ko inaasahan na may ganyan kang abilidad. Namulat nito ang mata ko ngayon. Nakakamangha ito. Nakakamangha. Tumingin siya kay Thea ay nagpatuloy, well, simula ngayon, sayo na ang magandang night na ito. Nung mga sandaling yun, puno ng emosyon si Zale, napaamo ng newcomer ang piting. Kapag samalit ito sa kanula, mas lalakas sila. Paanong hindi siya sasaya? Natuwa din ang ibang pirata. Hinahanggan nila si Daryl. Kaagad bumanda ang reputasyon nito. Hinahangaan kasi ng mga pirata ang power, kaya nung nakita nilang napaamo ni Daryl ang piting, nagmukha itong hero sa mga mata nila. Mas lumapit ang loob nila dito. Salamat, boss. Hindi na ako mahihiya, tumawa si Daryl. Pagkatapos lumapit siya at binuhat si Thea sa may bewang. Nagulat si Thea dahil hindi siya ready. Habang buhay siya ni Daryl, namula siya, nahihiya. Huwag kang magsalita. Nakuha ko na ang tiwala nila. Papakawalan kita kapag nagkaroon ako ng chance. Pagkatapos, huhulihin natin itong mga pirata. Dabi ni Daryl, hininaan ang boses niya. Mahinang sinabi ni Daryl, at tanging si Thea lang ang nakakarinig sa kanya. Tumanggaw si Thea, pero hindi siya komportable na buhat siya ni Daryl ng ganito. Nanatiling tahimik si Daryl habang karga si Thea sa tutulugan niya. Pagkatapos niya sumama sa mga pirata, gumawa ng special arrangement si Zale para kay Daryl. Planong pakawalan ni Daryl si Thea pagkarating nila sa kwarto. Pagkatapos, sasabihan niya ito na tahimik na umalis ba nagpatuloy siyang mananatili sa Devil Island para hintayin ito kasaba ng mga reinforcements. Pagkatapos, magtutulong-tulong sila na hulihin ang mga pirata. Kapatid. Pero, pagkatapos niya makadalawang hakbang, sumigaw si Zale sa likod niya, kapatid. Tumigil si Daryl sa paglalakad at tumingin kay Zale. May iba pa ba akong maitutulong, boss? Kahit na kalmado ang itsura ni Daryl nung sinabi niya ito, nag-aalala talaga siya. Shitty? Sana ay hindi magbago ang isip ni Zale dahil attracted siya kay Thea. Daryl, maaga pa. Alam kong gusto mong ma-enjoy ang beauty na ito, pero hindi ka naman dapat magmadaling umalis. Bakit hindi ka muna magstay at makipag-inuman sa amin? Gusto namin malaman kung paano mo napaamo ang piting. Nakangiting sabi ni Zale. Tumingin sa paligid si Zale at sinabi, naniniwala ako na ang iba pa nating mga kapatid ay gusto rin malaman tama. Kabanata 3256. Tumanggo ang iba pang mga pirata bilang pagsang-ayon. Oo, ang eksena kanina ay nakakamangha. Daryl, anong tricks ang meron ka? Turuan mo naman kami. Hayaan mo na iba ang magdala kay Thea papalayo. Sa'yo na siya, kaya bakit ka nagmamadali? Nung mga sandaling yon, gusto na umiyak ni Daryl, pero wala siyang maiyak. ST, kung hindi ako makakalis dito, hindi ko mapapakawalan si Thea.
Mukhang kailangan ko baguhin ang plano ko. Ngumiti si Daryl at tumingin sa paligid. Actually, wala talaga akong special na skill. Siguro ay swerte lang ito. Siyempre, hindi niya sasabihin ang tungkol sa biktimang loop. Kailangan niya mag-imbento ng kwento at hindi niya rin kakalimutan na alukin ng wine ang bawat pirata. Habang nagbibigay ng wine, naglabas si Daryl ng packet ng powdered na gamot at inihalo ito sa wine. Ang gamot na ito ay isang ecstasy na ginawa ni Daryl kanina at dala niya. Sa wakas, magagamit na niya ito. Walang nakapansin sa ginawa ni Daryl. Hindi rin nagtagal. Madami rin ang nainom nilang wine. Si Daryl ay magaling din makipag-usap at kain kwento kung paano niya napaamo ang piting, kaya naman sobrang hinahangaan siya ng mga pirata. Dahil din dito, hindi nila ito tinatanggihan kapag binibigyan sila ng wine. Kahit sila Zale ay nakainom ng marami. Pagkatapos ng ilang rounds, nagsimula na yumapekto ang gamot. Bakit pakiramdam ko ay mas malakas ang tama ng wine ngayong araw, sabi ni Zale bago makatulog. Thump! Thump! Sila Zack, Zaha at iba pa ay nakatulog din, napangiti si Daryl nung nakita niya ito. ST? Sa wakas, gumana din ito. Pagkatapos, kaagad siyang pumunta sa kwarto niya. Pagkapasok niya, nakatali si Thea at mukhang naiinip ito. Daryl, anong nangyayari sa labas? Bilasan mo at pakawalan mo na ako. Tanong ni Thea nung nakita niya si Daryl. Hindi siya kaagad pinakawalan ni Daryl pero nakangiti nitong sinabi, bakit ka nagmamadali? May mga piratang nagbabantay sa labas. Kapag pinakawalan kita ngayon, malalaman nila ang plano natin. Nanginig si Thea nung narinig ito. Nahiya siya at nag-alala. Panipi, ikaw, anong plano mong gawin? Ayaw mo naman talaga di ba na? Hindi matapos ni Thea ang sasabihin niya kasi nahiya siya. Napangiti si Daryl nung nakita niya ang ekspresyon nito. Dahil kung hindi, kapag wala tayong ginawa ngayong gabi, paniguradong paghihinalaan nila tayo. May mapang-asar itong itsura habang nagsasalita. Masyado kasing arrogant si Thea. Kung hindi siya nahuli sa trap, paniguradong hindi sila mahuhuli. Dahil dito, napagdesisyonan ni Daryl na asarin ito para turuan siya ng leksyon. Ang delicate na katawan ni Thea ay nanginig nung narinig ito at namula siya. Birhen pa ako, paanong kaming dalawa ay? Napagdesisyonan ni Daryl na tigilan na ang pang-aasar dito at sinabi, tama na. Hindi na kita aasarin. Napatumba ko na ang mga pirata sa labas. Pagkatapos, lumapit siya at pinakawalan si Thea. Bakit ka nagsinungaling sa akin ngayon? Tiningnan ni Thea ng masama si Daryl. Galit ito. Pagkatapos, lumabas siya ng kwarto at nagulat siya sa nangyayari sa labas. Kabanata 3257. Ang bangkot ay hindi nalalayo. Nakita ni Thea si Zale, ang mga kapatid nito at ang iba pang mga pirata na walang mga malay. Nagulat siya at pagkabalik niya sa wisyo, tinanong niya si Daryl. Ikaw, paano mo ginawa ito? Ang mga pirata sa Devil Island ay mga malulupit at mababangges. Lalo na sila Zane at ang mga kapatid nito na sobrang lalakas. Mag-isa lang si Daryl at wala ni kahit anong Saint Energy pero marami siyang napatumba ng mga tao. Nakakamangha ito. Wala lang ito. Kibat balikat ni Daryl ng kalamado. Gumamit lang ako ng maliit na trick. Hindi na nagsalita si Thea pero napaisip ito habang nakatingin kay Daryl. Nakakagulat talaga si Daryl. Mga malay, kailangan mong bumalik sa Pearl City at magdala ng mga reinforcements. Mananatili ako dito at papanoorin sila, sabi ni Daryl kay Thea. Tumango si Thea at nakaramdam ng excitement. Magandang achievement ito kapag nag-uli nila ang lahat ng mga pirata sa Devil Island. Sa pamamagitan ng tulong ni Daryl, sumakay si Thea sa maliit na bangka at bumalik sa Pearl City. Pagkakita niya na nakalayo na si Thea, huminga ng malalim si Daryl at bumalik sa camp. Nung mga sandaling yon, mga walang malay pa rin ang mga pirata. Gigising ang mga ito ng mga at least 10 oras. Si Daryl ay bored, kaya naggala siya sa island. Habang naikot, nakahanap si Daryl ng 3 treasure chests na puno ng mga alahas sa cave sa likod ng camp. Nung mga sandaling yon, napabuntong hininga si Daryl. ST? Ang tagal na ng mga pirata dito kaya ang dami na nilang nanakaw ng mga kayamanan. Namangha siya nung tumalikod siya at nakakita ng cave. Ang entrance ng cave ay napapalibutan ng dayami at nakatago ito. Curious na lumapit si Daryl, tinanggal niya ang mga dayami. Isang butas na kasing laki ng basketball court ang tumambad sa kanya at puno ito ng mga gold coins at alahas. Ang mga alahas na ito ay mga nagtitingkaran, nakakasilaw ang mga ito. Inayos muna ni Daryl ang isip niya. Sobrang tuso talaga nila Zale at ang mga kapatid nito, itinago nila ang ganitong kalaking pera sa isang sikretong lugar. Pinatungan ulit ni Daryl ang cave ng mga dayami.
Hindi naman niya kailangan ng pera, pero ang ganito kalaking halaga ay useful sa hinaharap. Sa huli kasi, bago lang siya sa mundong ito at hindi pa pamilyar. Ang pagtatago ng kayamanang ito ay magagamit sa mga emergencies. Mga kalahating oras ang nakalipas, dumating si Thea kasama ang mga Pearl City Guards. Hinuli nila sila Zale at ang mga kapatid nito, kasama na rin ang iba pang mga pirata. Dinala nila ang mga ito sa Pearl City at dinala din ang 3 boxes ng alahas. Para naman sa mga kayamanan na nasa cave, hindi sila na-discover at nakatago pa rin. Ilang minuto lang ang nakakalipas, ilang dosenang mga barko na dala ang mga pirata ang bumalik sa Pearl City. Nung mga sandaling yon, si Thea na nakatayo sa deck ay excited at emosyonal. Nakatayo sa tabi si Daryl at kalmado ito. Daryl, salamat sa pagtulong sa akin na mahuli ang mga piratang ito. Sasabihin ko ang totoo sa mayor pagbalik natin sa Pearl City. Paniguradong bibigyan ka nito ng night title, excited na sabi ni Thea kay Daryl. Seryoso si Thea nung sinabi niya ito. Gagawin niya ito para sa kapakanan ni Daryl. Ang balita ng kasal ni Daryl sa panganay na young miss ng Damien family ay kalat na sa city. Maraming tao ang iniisip na hindi siya karapat dapat para sa young miss dahil di ito kilala na pharmacist. Pero, tinulungan siya nito na mahuli ang mga pirata. Wala na silang masasabi kapag naging night ito. Hindi ito mahalaga. Ang lahat ay dapat makredit sa'yo. Maswerte lang. Ako kaya hindi mo na ako kailangan ikwento sa mayor, umiling si Daryl at nakangiting sinabi ito. Pagkatapos ma-experience ang insidente sa Alandis, ayaw na ni Daryl na makuha ng atensyon. Mas okay na maging low profile. Kabanata 3258. Tumanggaw si Thea nung nakita niyang seryoso si Derry. Sige. Kasabay nito, nagdududa siya. Kakaiba si Daryl. Sly ang nakahuli sa mga piratang ito, pero ayaw niyang makredit. Kalaunan, bumalik na rin sila sa Pearl City at nagpaalam si Daryl kay Thea para bumalik sa Damien household. Pagkarating niya dito, nagkasalubong si Laura. Saan ka pumunta buong araw? Hinahanap ka ni Master para pag-usapan ng kasal, pero hindi kita mahanap. Nagsimula si Laura na pag-alitan si Daryl pagkakita niya dito. Dahil si Laura ang housekeeper ng Damien family sa loob ng maraming taon, mas sense of superiority siya at laging mababa ang tingin kay Daryl. Hindi na nagsalita si Daryl at nag-excuse bago bumalik sa kwarto niya. 3 araw ang lumipas, araw na ng kasal nila Daryl sa Damien Mansion. Ang buong mansion ay puno ng engar-anding dekorasyon. May ilang daang upuan ang nasa garden ng mansion. Ang Damien family ay kilalang pamilya sa Pearl City. Dahil dito, marami sa mga kilalang pamilya ng Pearl City ang dumalo. Kahit ang mayor ay nandoon. Nung mga sandaling yon, nakasuot si Damien ng engrade at nakangiting nakaupo. Kahit na 3 taong agreement lang ang kasal nila Daryl at Lolita, nakikita niya na si Daryl ay isang tao na makaka-appreciate ng relationship. Paniguradong mananatili ito sa tabi ni Lolita pagkatagal. Tanghali na at halos lahat ng guest ay nandito na. Nung mga sandaling yon, kaagad lumabas ang wedding host, tumingin sa paligid at sinabi, "Welcome sa kasal nila Mr. Daryl at Miss Lolita. Magpalakpakan tayo para simulan ang wedding ceremony." Clap, clap, clap. Pumalakpak ang lahat ng guests. Pagkatapos, sila Daryl at Lolita ay naglakad. Si Daryl ay gwapo at nakasuot ng pang-groom. Pero, ang mga guests ay nakatingin kay Lolita dahil hindi nila mapigilan na maawa rito. Ang lalaking ito ang groom. Wala namang special sa kanya. Tama yan. Hindi ko talaga alam kung ano ang naisip ni Miss Lolita. Narinig ko na si Old Master Damien ang nagdesisyon ng kasal nila. Walang choice si Miss Lolita. Nakakaawa ito. Marami sa mga lalaking bisesta ang nag-uusap habang nakatingin kay Lolita. Blanca silang nakatingin dito. Nung mga sandaling yon, nakasuot si Lolita ng Snow White wedding dress na nagpapakita ng graceful nitong figure. Mukha siyang medyo nanghihina dahil hindi pa ito tuluyang. Naapektuhan ng nakakahalina nitong aura, at sa halip, naglabas ito ng kakaibang ganda. Si Daryl ay walang pake sa mga usapan sa paligid niya. Ang kasal nila ni Lolita ay hindi naman totoo at isang agreement lang. Pero, si Lolita ay maganda kaya naman kawawa siya dahil siya ang sasalo sa buong Damien family. Silang dalawa ay naglakas ng magkatabi at nakarating sa wedding table. Nung mga sandaling yon, ngumiti ang wedding host at sinabi, "Almighty God, please witness the wedding of this couple today." Let's bang! Bago pa matapos ang host, may sumipa sa pinto ng mansion. Mula sa malayo, isang dosenang malalaking tao ang pumasok. Ang namumuno sa kanila ay isang lalaking nakasuot ng pang-groom at may cold na expression. Ito ay si Grady. Nagulat ang lahat nung nakita nila si Grady. Ito ay si Young Master Grady.
Si Grady ay nakasuot ding pangkasal, sinusubukan niya ba nakawin ang bride? Kabanata 3250. No way, nagsimulang magtsismisan ang lahat. Nung mga sandaling yon, nagising si Damian, tumayo siya at tiningnan ng masama si Grady, sinusubukan niyang kimkimin ang galit niya. Grady, anong gusto mo? Nagkibit balikat si Grady at tumawa. Anong gusto ko? Ngayon ang big day ni Lolita, kaya bakit ko papalampasin ito? Tumingin siya sa paligid at tumigil ito kay Lolita. Kami ni Lolita ay magkasamang lumaki. Kami ay childhood sweethearts. Ako lang ang tanging tao sa Pearl City na karapat-dapat sa kanya. Ako lang ang pwede niyang maging asawa. Ang lahat ay nagkagulo pagkarinig dito. Nandito siya para nakawin ang bride, sobrang interesting nito. Nagalit si Damian at sumigaw, Grady, sobra na ito. Kasabay nito, nang inig si Lolita sa galit at pinagalitan ito, Grady, huwag ka na manggulo. Kailanman ay hindi kita papakasalan, si Daryl ang asawa ko, kaya pakiusap, umalis ka na. Tumangala si Grady at tumawa. Arrogant niyang tinuro si Daryl. Hindi ako gumagawa ng gulo. Tingnan natin ang iniisip ng iba, paanong may kukumpara sa akin ang lalaking ito. Tumingin siya kay Daryl at patuloy itong hinamak. Official kung hinahamon ka, tanggapin mo ang hamon ko kung matapang ka. Kapag nanalo ka, aalis ako kaagad at hindi na manggugulo ulit. Pero kapag natalo ka, kailangan mo umalis ng Pearl City. Nung mga sandaling yon, puno ng confidence ang mga mata ni Grady. Sa nakalipas na 2 araw, nagpadala siya ng tao para imbestigahan si Daryl ng pasikreto. Nalaman nila na isa itong manglalakbay at walang saint power, kaya naman plano ni Grady na nakawin ang bride. Naniniwala naman si Grady na hindi tatanggapin ni Daryl ang hamon niya at mapapahiya ang Damian family, kaya hindi na matutuloy ang kasal. Nung mga sandaling yon, nakatingin ang lahat kay Daryl. Hinuman ni Grady ang groom. Tatanggapin kaya ni Daryl ang hamon? Nakatayo si Daryl doon at tiningnan si Grady. Walang pagbabago sa ekspresyon niya, pero sa loob niya, galit siya. ST, baliw ang lalaking ta. Ang lakas naman ng loob niya na gumawa ng eksena sa isang kasal. Halos mahimatay si Damian sa galit habang sinasbay, ngayon ang kasal ni Lolita kaya huwag kang maggulo dito dahil kung hindi, hindi kita mapapatawad. Kahit na maalam si Daryl sa medicine, wala siyang saint energy sa katawan. Hindi nito mapapantayan si Grady. Ngumisi si Grady at hindi ito pinansin. Pagkatapos, tinuro niya si Daryl at arroganting sinabi, Hoy, tatanggapin mo ba ang hamon ko? Magsalita ka, sampal. Tumakbo si Daryl papunta kay Grady at sinampal ito ng sobrang lakas kaya nadinig ito ng lahat. Nagulat ang lahat. Ang lalaking ito ay sinaktan si Grady. Baliw ata siya. Nagulat si Grady sa sampal at napahawak sa mukha habang nakatingin kay Daryl. Ang lakas ng loob mo, nasaktan ako. Sisirain kita. Sigaw nito. Bilang young master ng isang pamilya, pumunta ka sa kasal ng iba para manggulo. Mukhang hindi ka naturuan ng maayos. Tutulungan ko ang pamilya mo na turuan ka ng leksyon ngayon. Cold na sabi ni Daryl. Walang pakialam si Daryl kay Grady. Pero, gumawa ng gulo si Grady sa kasal at sobrang arrogant. Hindi na niya makontrol ang sarili niya. Kabanata 3260. Gusto mo talaga mamatay? Sigaw ni Grady habang paatik kay Daryl. Sa isang iglap, naglaban sila ng matindi. Nagulat ang lahat nung nakita nila ito at marami sa kanila ang nagulat sa kung gaano kabila si Daryl. Halos hindi na nila ito makita. So Grady naman ay mukhang clumsy. Paano nangyari ito? Walang kahit anong saint energy si Daryl, kaya paano siya naging ganito kalaaks? Si Grady ay isang Saint King level, pero wala siyang laban kay Daryl at halatang talo. Sobrang nag-aalala si Lolita, pero nagulat siya sa nakita niya. Hindi ba siya pharmacist? Kaya paanong ganito siya kalakas? Bang! Nung mga sandaling yon, narinig nila ang sigaw ni Grady at bumagsak ito. Ang mukha nito ay namamaga na parang ulo ng baboy, at mukhang nahihiya ito. Si Daryl ay proud na nakatayo sa tabi nito ng may cold na ekspresyon. Ano? Nanalo si Daryl. Ang buong wedding banquet ay natahimik. Gulat ang lahat. Ikaw, ang lakas ng loob mo, nasaktan ako. Mamamatay ka. Hawak ni Grady ang namamaga niyang mukha habang gulat na nakatingin kay Daryl at galit. Siya ang young master ng McLaren family, pero nabugbog lang siya ng isang pharmacist. Paano siya makakatapak sa Pearl City sa hinaharap kapag kumalat ang balitang ito? Huminga ng malalim si Daryl at cold na sinabi, anong problema? Ikaw ang naghamon. Ngayon ay gusto mo itong i-deny dahil natalo ka. Ngayon ay kasal ko, at hindi ko hahayaan na guluhin ito ng iba.
Papalapit ng papalapit si Daryl kay Grady habang nagsasalita. Galit at cold ang itsura nito. Magmumura sana si Grady pero kinilabutan ito nung nagtama ng mga mata nila. Inisip nito, nakakatakot na tingin ito. Isa lamang siyang pharmacist, pero paano siya naging nakakatakot tingnan? Pagkarating ni Daryl sa harap ni Grady, hindi siya nagsalita at tinapakan ito. Pagkatapos pinagsasampal-sampal niya ito ulit. Sampal, sampal, sampal. Ang bawat sampal ay may malakas na sound. Blanca at shock na nakatingin ang lahat kay Daryl na para bang nakakita sila ng demonyo. Iniisip nila na wala lang siyang kwentang lalaki pero hindi nila inaakala na ganito kalala niyang masasaktan si Grady. Si Damian, na nakaupo doon, ay nakatingin kay Daryl ng may approval. Pinili ko ang tama ng tao. Si Daryl ay hindi lang tao na pinapahalagahan ng relationships, pero isa rin siyang malakas na tao sa oras ng pangangailangan. Sobrang nakampant ako na ipakasal ang apo ko sa kanya. Si Lolita ay nakatingin kay Daryl. Kinilabutan siya at naging emosyonal. Iniisip ko na duwag si Daryl nung kinaharap niya si Grady. Pero hindi ko inasahan na sasaktan niya si Grady sa harap ng publiko. Mukha na misunderstand ko siya kanina. Smack! Si Daryl ay hindi tumitigil at inintimidate ang lahat sa bawat sampal. Sa Wallace, ang isa sa mga tagasunod ni Grady ang hindi na nakapagpigil at maingat na lumapit habang sumisigaw ng tigil. Tigil! Pakipakawalan na ang young master namin. Itigil mo na ito kaagad. Kabanata 3261. Tumingin si Daryl sa kanila at kumurap. Itong young master nyo ang naghamon sa akin. Gusto nyo bang bawiin ang sinabi nyo? Hindi ako titigil. Sa tingin ko ay hindi fair na dumating kayo at hinamon ako. Pero, hindi ako ang magiging responsable sa pananakit sa inyo. Nanginig ang mga tagasunod ni Grady nung naramdaman nila ang malakas na aura ni Daryl. Wala ni isa sa kanila ang nagpresenta. Kahit ang young master ay hindi matalo ang taong ito. Naghahanap lang kami ng gulo kapag kinalaban namin siya. Pagkatapos niya sumigaw at paalisan ang ilan sa kanila. Napatitig ulit si Daryl kay Grady. Handa ka bang aminin ang pagkatalo mo? Pagkatapos, patuloy niyang sinampal si Grady. Nung mga sandaling yon, sobrang bagbog na si Grady hanggang gumulong na ito sa lapag. Hindi na. Whoosh! Kaagad naman tulungan si Grady ng mga tagasunod niya. Dali! Galit na sigaw ni Grady. Pagkatapos, nahihiya silang paalis. Nung paalis na sila sa garden, tumingin siya kay Damian at sumigaw, "Tanda, huwag mong isipin na hindi ako makakahanap ng ibang paraan para makuha si Lolita pagkatapos niya ikasal. Maghintay ka lang at makikita mo." Nagdilim ang itsura ni Daryl at nanatiling tahimik. Ngumiti si Daryl kay Grady. "Hindi ka pa rin kumbinsido. Sige, hihintayin kita." Si Grady ay ngumisi at umalis. Pagkatapos bumalik sa wisyo ang lahat, nakatingin sila kay Daryl ng may mixed emotions. Si Daryl, na live-in son-in-law, AI. Natalo si Grady. Ang lahat ay natakot na baka maging panganib ang Damian family sa hinaharap. Ang McLaren family ang isa sa mga maimpluwensyang pamilya sa Pearl City at hindi nila ito basta babalewalain. Kasabay nito, sila Laura at ang iba pang mga kasambahay ay nagulat. Si Daryl ay gumawa ng malaking gulo. Maraming kakaharapin ang Damian family sa hinaharap dahil dito. Pero, mukhang hindi nag-aalala si Dummies. Nakangiti pa rin itong nakatayo at nagsignal na ituloy ang kasal. Ang wedding banquet ay nagpatuloy hanggang gabi. Pagkatapos nila paalisan ang mga bisita, nahihiyang sabi ni Daryl kay Damian, "Old Master, masyado ba akong nagpadalos-dalos? Huwag kang mag-alala, ayos lang ito. Si Grady ang gumawa ng gulo sa kasal kaya dapat ay maturuan siya ng leksyon." Nakangiting sabi ni Damian. Kaitonato 324. Nagagalit pa rin si Damian sa tuwing naaalala niya ang insidente kaninang umaga. Nung mga sandaling yun, si Laura, na nasa tabi niya, ay sumigaw, "Master, totoo ba na masyadong impulsive ngayong araw si Sir? Huwag mo siyang kampihan." Si Grady ay malalang nabugbog, hindi nila ito papalagpasin sa hinaharap. Pagkatapos, itinuro niya si Daryl. Mula sa nakikita ko, dapat ay humingi siya ng tawad sa McLaren family kaagad. Sana ay may chance pa tayo na maayos ang sitwasyon. Disappointed na nakatingin si Laura kay Daryl habang sinasabi ito. Ang jalhaking ito ay walang kwenta. Mas gagawa pa ito ng mga problema dahil sa pagiging padalos-dalos nito. Kabanata 3262. Manahimik ka. Sino ang nagsabi sa'yo na magsalita ka? Sa likod ka, galit na sabi ni Damian. Kaagad na tumahimik si Laura nung nakita niya na galit si Damian pero masama ang loob niya. Hindi ko maintindihan kung ano ang maganda kay Daryl.
Ipinakasal na nga niya si Young Miss dito, lagi pa niya itong kinakampihan. Lolita, ano sa tingin mo ang nangyari ngayong araw? Nakangiting sabi ni Damien kay Lolita. Tumingin si Daryl kay Lolita. Hindi ko ipinahiya ang Damien family sa nangyari ngayong araw. Kaya naman bago magbago ang tingin niya sa akin. Pero, mukhang walang emosyon si Lolita. Tumingin siya kay Daryl at sinabi, ano naman ang mapag-uusapan tungkol dito? Pagod na ako, kaya magpapahinga ako. Pagkatapos, pumunta Alia sa backyard. Nakampant na si Lolita nung binugbog ni Daryl si Grady kanina. Pero, pagkatapos kumalma, naramdaman niya na padalos-dalos si Daryl dahil hindi nito kinonsidera ang consequences na kakaharapin niya kahit na marunong siya lumaban. Si Daryl ay isang impulsive na tao lang. Malayo pa bago siya mapanhanggan ito. Nakaramdam ng hiya si Daryl nung nakita niya ito. Mukhang ayaw pa rin sa akin ni Lolita. Nung mga sandaling yon, kinindatan ni Damien si Daryl at sinabi, bilasan mo, wedding night nyo ngayon. Magpahinga ka na kaagad. Haha, tumango si Daryl at pumunta sa kwarto. Pagkapasok niya, nakita niyang awkward na nakupo si Lolita sa kama. Nanginig si Lolita nung nakita niyang papasok si Daryl, kinabahan at nahiya siya. Bakit ka nandito? Mag-asawa na tayo ngayon kaya bakit hindi ako pwede pumasok? Nakangiting sabi ni Daryl. Tigilan mo ang pagngiti sa akin. Ang kasal natin ay isang agreement lang sa pagitan niyo ni Lolo. Hindi ito totoo. Kaya naman, mas mabuti kung hindi ka mag-iisip kahit na ano sa akin, sabi ni Lolita habang nakakagatlabi. Hindi mo na kailangan kabahan, wala akong gagawin sa'yo. Pero, kasal na tayo ngayon at kailangan natin umakto ng ganito. Bitter nang umiti si Daryl at tumango. Nag-stretching si Daryl ng bewang niya at handa ng matulog. Oo, sobrang napagod ako. Ang delicate na mukha ni Lolita ay namula pagkakita rito. Gustong matulog ni Daryl sa kama kasama ko. Ang kapal ng mukha niya. Sinipa ni Lolita si Daryl. Hindi ito inaasahan ni Daryl, kaya nawalan ito ng balance at bumagsak sa sahig. Hoy, anong ginagawa mo? Hindi alam ni Daryl kung matatawa siya o ilyak. Ang mainitin naman ng ulo ni Lolita. Iniisip niya, sino ang pumayag na matulog ka sa kama ko? Sa lapag ka matutulog sa hinaharap, okay. Cold na sabi ni Lolita, hindi niya matago ang pandidiri niya. Walang masabi si Daryl pagkarinig niya dito at medyo nagalit. Kahit fake tayo na mag-asawa, hindi mo naman kailangan maging ganito kasama. Tumayo kaagad si Daryl at sobrang bilis nitong tinap ang mga akya points ni Lolita. Snap! Bago pa makapag-react si Lolita, hindi na siya makagalaw. Daryl, ano ang ginawa mo sa akin? Nahihiya at galit na tanong ni Lolita. Nag-aalala si Lolita nung sinabi niya ito. Hindi niya makontrol ang katawan niya, pero nakakapagsalita pa siya. Walang kaalaman ang Roland Continent tungkol sa Akya Point kaya sobrang natatakot siya. Kabanata 3263. Huwag kang magpanik, sinil ko lang ang Akya Point mo, para di ka makagalaw. Nakangiting sabi ni Daryl nung nakita niya itong nagpapanik. Isiniya lang Akya Point ko. Anong method ito? Di ko pa ito narinig kahit kailan. Nagulat si Lolita. Kaagad namang nagising si Lolita. Ano ang balak mo gawin, pakawalan? Muna ako ngayon. Ayaw mo akong matulog sa kama, kaya wala akong choice kung hindi gawin ito. Siguro ay pagod ka rin ngayon, magpahinga tayo ng magkasama. Nakangiti at mapang-asar na sabi ni Daryl. Mukhang sexy, alluring at perfect ang figure ni Lolita. Ayaw talagang aisil ni Daryl ang points nito pero laging mababa ang tingin sa kanya nito kaya gusto niyang asarin ito. Habang hawak ni Daryl ang braso ni Lolita, hindi siya makagalaw. Hayop ka, pakawalan mo ako. Mukhang galit at namumula siya. Umiling si Daryl at tiningnan siya ng masama. Kakakasal lang natin, ako na ngayon ang asawa mo. Tinawag mo akong hayop at gusto mo akong patulugin sa sahig. Kailangan ba kita turuan ng leksyon? Ikaw, hindi alam ni Lolita ang isasagot at sobrang kinakabahan siya. Halos mapaiyak na siya. Nung nakita niya kung gaano siya nakakaawang tingnan, napabuntong hininga si Daryl at sinabi, bakit kaya hindi na lang natin ito gawin? Tawagin mo na akong asawa, at papakawala na kita at matutulog din sa sahig. Ano sa tingin mo? Hindi mapigil ang tumawa ni Daryl nung nakita niyang nagdadalawang isip ito. Tatawagin mo ba akong asawa? Kung ayaw mo, kalimutan na lang natin ito. Papatayin ko na ang ilaw at matutulog na ako, biro nito. Habang nagsasalita, papatayin na sana niya ang ilaw, pagkatapos, masamang nakatingin si Lolita kay Daryl. Kung alam ko lang na G***go si Daryl, hindi na ako papayag na magpakasal. Napakagatlabi si Lolia at Mayan nang sinabi, sige na nga. Asawa ko. Pagkatapos niya sabihin ito, sobrang namula si Lolita at ang attractive nito.
Tingnan. Oh, ang masunurin naman ng asawa ko, nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, pinakawalan na niya ito. Sa tingin niya ay cute si Lolita. Ikaw. Galit at frustrated si Lolita. Sa ilang saglit lang, nagdabog ito, bakit hindi ka pa umaalis sa kama? Sige, aalis na ako. Nakangiting sabi ni Daryl at umalis. Pagkatapos, naglatag siya ng kumot sa sahig at humiga. Mahimbing siyang natulog nung gabing yun. Kinabukasan, biglang pinatawag sila Lolita at Daryl ni Damian. Pagkarating nila, nakangiting nakatayo si Damian at sinabi kay Lolita, Apo. Simula ngayon, ibibigay ko na sayo ang family businesses. Sana ay maabot mo ang expectations ko. Tumango si Lolita. Huwag kang mag-alala, Lolo. Magtatrabaho ako maigi. Pagkatapos, tumingin siya kay Daryl. Umalis ka na. Magsasalita si Lolo mamaya tungkol sa family business. Siya ay isang live-in son-in-law lang, kaya qualified siya na manatili at makinig, iniisip niya. Winavenue ni Daryl ang kamay niya. Oh, hindi na kailangan. Siya ay asawa mo at parte ng pamilya. Kailangan mo si Daryl para tulungan ka sa family businesses sa hinaharap. Mukhang masama ang loob ni Lolita. Lolo, nagawa lang siya ng gulo kahit saan siya mapunta. Kaya anong maitutulong niya? Iniisip niya ang insidente kagabi kung saan pinilit siya nito na tawagin itong asawa, galit si Lolita. Kabanata 3264. Sobrang saya ni Daryl nung nakita niya ang ekspresyon ni Lolita. Interesting si Lolita. Galit pa rin siya sa nangyari kagabi. Ayos lang ito. Pamilya tayo kaya di dapat tayo umaakto na strangers, nakangiting sabi ni Damian. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Damian ang sitwasyon ng mga family business ng detalyado. Itinago ni Daryl ang pagkagulat nung nalaman niya ang kasalukuyang kalagayan ng Damian family. Ang Damian family ay may kinalaman sa maraming industriya, katulad ng fish markets, wine refineries, at kahit ilang daang hectares ng grape plantation. Maganda ang takbo ng business nila. Pero sa mga nagdaang mga taon, nagsimulang bumagsak ang mga businesses habang natanda si Damian. Habang nagsasalita si Damian, isang kasambay ang biglang pumasok at pinagpapawisan ito ng malala, Master, may nangyari sa grape plantation. May malaking sunog kagbi at maraming grapes ang nasira. Nagulat sila Damian at Lolita pagkarinig dito. Ang grape plantation ay isa pinakamalaking businesses ng Damian family. Nasira lang ito ng sunog sa loob ng isang gabi at hindi mabilang ang nawala sa kanila. Kaagad naman naayos ni Lolita ang siip niya at sinabi, Tara, titingnan ko ito. Siya na ang head ng Damian family simula ngayon, kaya kailangan na siya mismo ang tumingin kapag may nangyayari. Pagkatapos, lumabas siya para maghanda sa pagpunta sa planta. Kaagad naman siyang sinundan ni Daryl. Bakit mo ako sinusundan? Nakasimangot si Lolita. Ngumiti si Daryl. Miyembro na din ako ng Damian family simula ngayon kaya kapag may nangyaring malaking insidente, syempre, kailangan ko rin pumunta at tingnan ito kasama ka. Napasimangot si Lolita at sinabi ng hindi pinag-iisipan. Hindi na kailangan. Pagkatapos, sumakay siya sa unicorn carriage at umalis ng mansion. Hindi pa rin ako king-consider ni Lolita bilang parte ng pamilya niya, iniisip niya. Pero, wala lang naman ito kay Daryl at humingi ang tulong ng mga kasambahay. Maglalakad sana siya papunta sa planta. Screech! Pagkatapos umalis ng mansion, hindi pa siya nakakaliw may narinig siyang tumapak ng brake sa likod niya. Isang grand unicorn carriage ang nakaparada sa gilid ng daan. Pagkatapos, may dalawang malaking lalaki ang lumapit at tiningnan si Daryl mula ulo hanggang paa. Ikaw ba si Daryl? May gustong kumausap sa'yo. Sumama ka sa amin. Pagkatapos nila magsalita, ipinasok nila si Daryl sa carriage. Pagkapasok, nagulat si Daryl sa nakita iya sa loob. May sexy na tao ang tahimik na nakaupo sa carriage. Nakasuot ito ng mahaba at burgundy-colored na dress. Pinapakita nito ang maganda nitong figure. Pero, may icy itong aura. Siya ang leader ng Bloodhound Organization, si Olena. Isang middle-aged na lalaki ang nakaupo sa harap nito. Master Daryl, ikaw nga ito. Sobrang natuwa si Olena at excited na hinawakan ang mga kamay niya, mga kalahating buwan na ang nakakalipas. Si Daryl ay nasa Alandis nung puwersahan siyang itinulak sa bangin ni Rostan at ang mga tao nito. Nagalit si Olena nung narinig niya ang nangyari at pinagalitan si Rostan. Pagkatapos, nagutos siya na maghanap sa cliff, pero wala ni isang bakas ni Daryl. Narealize ni Olena na baka nakatakas ito sa Alandis, kaya nagpadala siya ng mga tao para mag-imbestiga sa buong kontinent. Kahapon lang nung nalaman niya na may Daryl na ikinasal sa Damian family. Pagkatanggap ng impormasyon, kaagad siyang pumunta sa Pearl City. Hindi niya inaasahan na makakasalubong niya si Daryl sa daan.
Kabanata 3265. Mukhang kalmado si Daryl habang nakangiti sa enthusiasm ni Olenna. Long time no see, Olenna. Hinahanap kita all this time. Natatakot ako na baka may nangyari sa'yo, nakangiting sagot ni Olenna. Ngumiti si Daryl pero hindi ito nagsalita. Alam niyang emosyonal si Olenna, hindi dahil nag-aalala ito sa kalagayan niya, pero dahil ito sa antidote sa Affix Immortal Pill. Pagkatapos ng maikling pag-uusap, tumingin si Daryl sa middle-aged na lalaking nasa tabi niya. Ito ay si. Bago pa siya matapos magsalita, kaagad na nagsalita ang lalaki, ang pangalan ko ay Conan, at ako'y tagasunod ni Miss Olenna. Tumango si Daryl. Mr. Daryl, narinig ko na ikinasal ka sa Damien family, totoo ba ito? Hindi mapigilan ni Olenna na itanong ito habang nakatingin kay Daryl. Si Daryl ay dating Royal Knight para sa Heavenly Star Principality at ang status niya ay sobrang taas. Pero, ikinasal siya sa isang maliit na pamilya para maging live-in son-in-law. Hindi siya makapaniwala. Ngumiti si Daryl. Bakit? May mali ba dito? Hindi. Wala. Umiling si Olenna at itinuro si Conan para ipakilala ito. Ito ay si Conan. Siya ang pinakamalaking brewer sa Pearl City. Dahil sa Pearl City ka nanatili, siya ay pwedeng makatulong sa'yo sa hinaharap. Pagkatapos, inutusan niya si Conan. Si Master Daryl ay sorang importanteng kaibigan ko. Dapat ay gawin mo ang best mo kapag may iniutos siya sa'yo sa hinaharap, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko. Paulit-ulit na tumango si Conan at na-shock ito. Bilang leader ng Bloodhand Organization, si Olenna ay laging cold at arrogant. Kailanman ay hindi pa niya naririnig ito na nagkaroon ng kahit sinong kaibigan. Pero, sobrang bait niya sa taong nandito. Kakaiba siguro ang taong ito, iniisip niya. Pagkatapos, nag-90-degree bow siya kay Daryl. Mr. Daryl, I'm at your service. Pagkatapos nila mag-usap, nagpaalam na si Daryl kay Olenna. Samantala, sa Damien Family Grape Plantation na nasa urban area ng Pearl City, sobrang sama ng itsura ni Lolita nung nakita niya ang sitwasyon. Ang lupa ay nababalutan ng makapal na usok. Kahit na wala ng apoy, ilang daang acres din ng planta ang nasira. Sumakit ang puso ni Lolita at nagalit siya pagkakita rito. Paniguradong maraming nawala sa pamilya dahil dito. Nung mga sandaling yun, may narinig siyang kakaibang boses, oops, nasunog ang lahat, sayang. Tiningnan ni Lolita kung sino ito at nagalit siya. Nakita niya si Grady na papalapit sa kanya, kasama nito ang mga tagasunod niya. Ang mga injuries sa mukha nito ay resulta ng pambubugbog ni Daryl kahapon at hindi pa ito nagaling, kaya naman hindi na nito tinatago ang pride niya. Pagkadating nito sa harap niya, tiningnan niya si Lolita mulo-ulo hanggang paa. Lolita, kakakasal mo lang kahapon, pero ikaw na agad ang namamahala sa family business. Ang bigat naman nito para sa isang delicate na babaeng katulad mo. Nakakaawa. Nagalit si Lolita sa tingin ni Grady. Manahimik ka. Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga walang kwenta. Nasunog ang grape plantation kagabi, may kinalaman ka ba dito? Sigaw niya. Si Grady ay isang tao na mapaghiganti at kahapon. Binugbog siya ni Daryl at napahiya siya sa publiko. Paniguradong hindi niya lang ito basta kakalimutan. Siguro ay may kinalaman siya sa sunog, siguro inutos niya na sunugin ito. Kabanata 3266. Mukhang hindi natutuwa si Grady habang sinasabi na, kasalanan mo ito Lolita. Narinig ko na nasunog daw ang taniman mo kaninang umaga kaya napalapit ako para tingnan kung ano ang nangyayari. Hindi ko naman inasahan na sisisihin mo ako rito. Nagmukhang seryoso ang mukha ni Grady nang sabihin niya ito habang nagpapakita ng pagkatuso ang kanyang mga mata. Tama ang naging hinala ni Lolita dahil ang mga tauhan talaga ni Grady ang sumunog sa kanyang taniman. Pumunta lang ito para tawanan ang nangyari. Pero agad pa rin siyang nagdalawang isip nang makita niya ang seryosong mukha ni Grady. Dito na umabad si Grady habang sinasabi na, Lolita, narinig ko na pumirma raw ang pamilya Damien ng isang partnership agreement sa wine refinery company ni Mr. Kaning ilang buwan na ang nakalilipas. Hindi, magtatagal ay masasali na kayo sa mga supplier nito ng ubas na panggawa nila ng wine. Sayang lang dahil nasira ang mga pananim mong ubas ngayon. Siguradong lalabag ang pamilya Damien sa kontrata sa sandaling hindi niyo sila masuplayan ng ubas. Nagbago naman ang itsura ni Lolita habang nanlalamig na sumasagot ng, anong pinagsasabi mo? Nagmukha siyang kalmado habang nagpapanik sa kanyang dibdib. Tama nga si Grady, pumirma nga ng kasunduan ang pamilya Damien sa wine refinery ni Conan kaya kinakailangan nilang mag-supply ng ubas na panggawa ng wine sa kumpanyang ito taon-taon. Sinira ng sunog ang mga pahinog ng ubas na i-deliver ng pamilya Damien sa susunod na mga araw.
Siguradong malaki ang multa na kanilang babayaran sa sandaling hindi nila ito made-deliver sa tamang oras. Huwag ka nang masyadong manlamig sa akin, Lolita. Nandito ako para tulungan ka sa problema mo. Alam mo namang matagal nang magkasundo ang ating mga pamilya. Nakangiting sagot ni Grady. Dito na siya nagpatuloy sa pagsasalita, nakatanggap ako ng bakita na magdadaos daw si Mr. Conning ng isang private banquet sa Pearl City mamayang tanghali. Maaari nating kunin ang pagkakataong ito para makasalamuha si Mr. Conning. Agad na nanginig ang buong katawan ni Lolita sa kanyang narinig kaya hindi na nito napigilan pa ang kanyang sarili na sabihin, talaga. Kahit na ano pa ang pinagmulan ng apoy na iyon, nasira na ito ang mga pananim niyang ubas. Maaari niya sigurong pagaanan ang lahat sa kanila sa sandaling makausap niya si Mr. Conning ng mag-isa, pero isang kilalang lalaki si Mr. Conning kaya paano niya ito makakaharap ng ganoon kadali. Agad na tumaas ang ngiti ni Grady nang makita niyang interesado si Lolita sa kanyang mga sinasabi. Dito na siya dahan-dahang lumapit kay Lolita habang sinasabi na maraming beses nang nagtrabaho ang pamilya McLaren kasama si Mr. Conning nitong mga nakaraang taon. Isa na siyang malapit na kaibigan sa amin. Kaya maaari kitang dalhin sa banquet mamayang gabi kung gusto mo. Dito na niya inobserbahan ang pagbabago sa itsura ni Lolita. Sa totoo lang ay hindi talaga nagtrabaho ng magkasama ang pamilya McLaren at si Mr. Conning at ilang beses pa lang nitong nakakausap si Grady. At hindi rin magkaibigan ang turingan nila sa isa't isa. Sinabi lang ni Grady ang bagay na ito para magkaroon ng pagkakataong makasama niya si Lolita. Pinlano ni Grady na lasingin ni Lolita sa sandaling umattend ito ng banquet. Magagawa na niya ang lahat ng gusto niya sa sandaling malasing na ito ng husto. Matanda na si Damien kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Grady. Para naman kay Daryl, nakakasiguro siya na hindi siya nito seseryosohin. Agad na nagalit habang napapusara ang mga kamao ni Grady nang maisip niya si Daryl, buwisit, walang awa akong inabuso ni Daryl sa harapan ng maraming tao sa kasalan kahapon. Nagawa niya akong ipahiya kaya dapat lang na maghayganti ako sa ginawa niya sa akin. Dito na nagdalawang isip ang napapakagat sa kanyang labi na si Lolita habang nagtatanong ng, ipapakilala mo ako kay Mr. Conning. Bakit parang bumait ka yata sa akin ngayon, Grady? Iniling naman ni Grady ang kanyang ulo habang seryosong sinasabi na, bakit ba hindi mo ako pinaniniwalaan, Lolita? Huwag mong kakalimutan na magkaibigan ang mga pamilya natin at marami na ring naging koneksyon. Ang ating mga pamilya sa mga hinahawakan nating mga negosyo. Siguradong bababa ang kita ng McLaren sa sandaling may mangyaring hindi maganda sa pamilya Damien nang dahil sa nasunog mong taniman. Kaya masasabi mo nang tinutulungan ko rin ang aking sarili sa problemang ito. Naging perpekto ang ginawang pagarte ni Grady. Napnuno ng emosyon ang kanyang mga salita kaya hindi na ito nasagot pa ni Lolita. Nag-isip muna si Lolita ng ilang mga segundo bago nito itango ang kanyang ulo at sabihin, sige, pupunta na ako sa bangko at kasama ka. Haha, kumagat na rin siya sa ping ko. Tuwang-tuwa na sinabi ni Grady. Lumalalim na ang gabi. Hindi na dapat tayo magpatumpik-tampik pa, halika na. Hihintayin kita sa sasakyan. Nagmamadali nitong sinabi. Kabanata 3267. At pagkatapos ay agad na itong sumakay sa isang karwaheng hinihila ng mga unicorn di kalayuan mula sa kanyang kinatatayuan. Tumuro naman si Lolita sa mga tagapaglingkod sa kanyang paligid habang sinasabi na, umuwi na kayo at sabihin kay Lolo ang tungkol sa nangyari. Sabihin ninyong babalik din ako pagkatapos kong umattend ng banquet. Opo, miss, sagot ng mga tagapaglingkod bago ito tumalikod ay tumalis. Samantala, naglalakad naman si Daryl mula sa malayo. Nagmadali itong umalis pagkatapos nitong magpaalam kay Olivia. Agad siyang nagulat sa kanyang nakita. Kasalukuyang nakatayo si Lolita sa tabi ng gate papasok sa taniman, malinaw na makikita ang pagod at kawalan ng pag-asa sa mukha nito. Nakita niya rin ang isang malapit na karwaheng hinihila ng mga unicorn na nakaparada sa isang tabi. Nakita niyang nakasakay dito si Grady na nagpapakita ng nagmamalaking itsura sa kanyang mukha. Ano ang nangyayari? Bakit nandito si Grady? Isip ni Daryl habang naglalakad ng mabilis palapit. Dito na nakita ni Lolita si Daryl kaya agad itong nainas habang sinasabi na, bakit ka nandito? Isa na rin akong miyembro ng pamilya Damien ngayon. Mayroon daw nangyari sa taniman kaya agad akong nagpunta para tingnan ito. Nakangiting sinabi ni Daryl bago ituro si Grady na nakasakay sa karwahe. Ano ang problema niya? Bakit siya nandito? Nainis naman ng husto si Lolita sa mga sandaling ito pero agad pa rin itong ipinaliwanag ang lahat. At pagkatapos nilang mag-usap, agad na sinabi ni Lolita na, dadalo ako sa isang private banquet kasama ni Grady mamaya.
Kaya umuwi ka, na at huwag mo na akong sundan. Natigilan si Daryl ng isang sandali nang marinig niya iyon pero agad pa rin niyang naintindihan ang buong pangyayari. Hindi mo po pwedeng pagkatiwalaan si Grady. Huwag kang sumama sa kanya. Buwisit, hindi pa rin talaga tinitigilan ni Grady si Lolita. Gusto niyang dalhin ito sa isang private banquet kaya nakasisiguro ako na hindi maganda ang binabalak nito ngayon. Isip ni Daryl, hindi mo na kailangan pang alalahanin ang ginagawa ko. Hindi naman nakinig sa kanya. Si Lolita, at pagkatapos ay naglakad na ito papunta sa karwahe. Sa totoo lang ay hindi talaga gusto ni Lolita na makasama si Grady pero kinakailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili para sa negosyo ng kanyang pamilya. Pero wala nang interes pa si Lolita na ipaliwanag ang lahat kay Daryl. Paano magagawa ng isang impulsive na taong maintindihan ang kanyang gagawin, baka kung ano pa ang gawin nito sa kanila hindi ba? Buwisit, agad namang nena si Daryl nang hindi siya pansinin ni Lolita. Pagkatapos ng kasunod na segundo ay agad siyang hinabol ni Daryl. Hayaan mo akong sumama SIO kung gusto mo talagang umalis. Bakit ba pinagpipilitin mong sumama, Daryl? Sinabi ko na sa iyo na wala ka ng pakialam sa mga plano ko. Naiinis na sinabi ng walang pakialam na si Lolita. At pagkatapos ay agad na huminto ang karwahe sa kanyang harapan. Dito na nagmamadaling sumakay si Lolita sa karwahe. Nakita naman ng nasa karwaheng si Grady si Daryl kaya agad niya itong inasar. First, iniisip ko kung ano ang nakapagpatagal kay Lolita. Mukhang ang nakikitirang. Manugang lang pala ang kumausap sa kanya. Mayroon kaming aayusin ni Lolita tungkol sa mga negosyong hawak ng aming mga pamilya kaya maaari ka nang umuwi para makapagpahinga ka ng maayos. Hahaha. At pagkatapos ay nagmamadali nitong ipinaandar ang karwahe. Galit namang tumayo roon si Daryl habang naririnig niya ang palayo ng palayong tawa ni Grady. Masyadong matigas ang ulo ni Lolita. Bakit ba siya hindi nakikinig sa akin? Isip ni Daryl habang sumusugod para sundan ang mga ito. Kabanata 3268. Pagkatapos ng kalahating oras ay sinundan ni Daryl ang karwahe papunta sa isang pribadong mansyon na nakatayo sa tabi ng dalampasigan. Naging dambuhala ang mansyong ito na may napakagandang disenyo sa loob. Ito ay walang iba kundi ang pribadong mansyon ni Conan. Kasalukuyang ginaganap sa mansyon ang isang private banquet kaya ito binantayan ng napakaraming mga gwardya sa pinto. Kinakailangan munang ipakita ng mga bisita ang kanilang mga imbitasyon para makapasok sa bantay saradong lugar na ito. Gusto sanang pumasok ni Daryl pero agad niyang pinigilan ang kanyang sarili. Nagawa niyang bugbugin at ipahiya si Grady sa maraming tao noong umattend sila ng kasal. Hindi na siya dapat pang magpadalos-dalos ngayon. Habang nag-iisip ay napansin ni Daryl ang isang kahinaan sa seguridad na matatagpuan sa likurang hardin ng palasyo. Tahimik siyang naglakad papalapit dito bago pumasok ng walang kahit na sinong nakakapansin sa kanya. Huminga ng malalim si Daryl nang makarating siya sa mansyon at nakita ang mga nagaganap sa main hall nito. Marami na ang mga bisita sa hall at ang bawat isa sa mga ito ay mga taong may mataas na estado sa buong Pearl City. Marami ring mga kinatawan ng iba't ibang mga pamilya sa ibang mga syudad ang umattend sa banquet. Hindi pa dumarating ang host ng banquet na itong si Conan kaya walang tigil na nag-usap-usap at nagtawanan ng mga bisita sa kanilang mga kinaroroonan. Maraming mga tagapaglingkod ang naglakad sa hall habang dala-dala ang kani-kanilang mga wine at mga plato na punong prutas habang umiikot sa paligid nito ang isang masaya at masiglang aura. Hindi na naiwasan pang mapabuntong hininga ni Daryl sa kanyang sarili nang makita niya iyon. Nag-enjoy ang mga mararangyang pamilya sa buong Roland Continent pero hindi pa rin niya alam hanggang sa mga sandaling ito na ang nag-organisa sa pagdiriwang na ito ay walang iba kundi si Conan na nakikilakilala pa lang niya kanina. Nagugulat namang tumingin si Daryl nang makita niya sina Grady at Lolita na nakaupo hindi kalayuan sa kanya. Dito na siya naglakad palapit sa mga ito nang walang pag-aalinlangan. Kasalukuyang nag-uusap sina Grady at Lolita kaya hindi nila nagawang mapansin si Daryl. Sinusubukang pasyahin ni Grady si Lolita sa mga sandaling ito. Lolita, agad kitang ipapakilala kay Mr. Conan sa sandaling dumating ito. Huwag kang mag-alala dahil matagal na kaming magkakilala ni Mr. Conan kaya sigurado ako na bibigyan niya ako ng pabor para rito, nakangiting sinabi ni Grady habang hawak-hawak ang isang baso ng wine. Tumatango namang sumagot si Lolita ng, magaling kong ganoon. Paano mo pala ako pasasalamatan sa sandaling matapos natin ang problemang ito? Nakangiting sinabi ni Grady habang uhaw na tinitingnan si Lolita. Hindi naging comfortable si Lolita sa naging tingin ni Grady habang sumasagot ng, ano ang gusto mong gawin ko? Haha, dito na biglang naging direkta si Grady habang inilalapit ng husto ang kanyang sarili. Haha,
Naiisip ko sana na sumama ka sa akin pagkatapos ng banquet na ito. Agad namang nanginig at napahiya si Lolita sa kanyang narinig habang nagliliyab ang dibdib ni Daryl habang nakatayo sa likuran ng dalawa. Buwisit, masyado nang naubos ang hiya ni Grady. Ang lakas ng loob niyang humingi ng ganitong klase ng request kay Lolita. Hindi na niya napigilan pa ang kanyang sarili habang sinasabi na hinding-hindi sasama sa iyo si Lolita mamayang gabi. Agad na nagalit si Grady nang marinig niya ang isang boses sa kanyang likuran. Buwisit, sino Ann? Dito na siya nagsimulang sumigaw. Pero agad niyang nilunok ang kanyang mga sinabi nang makita niya na si Daryl ang nagsabi nito. Buwisit, si Daryl pala iyon. Tumama ang paningin ni Grady kay Daryl bago manginig ang buo nitong katawan. Dito na niya naalala kung paano siya tinorture ni Daryl sa kasala na kanilang dinaluhan. Ito ang nagbigay ng matinding takot sa dibdib ni Grady. Pero agad pa ring lumakas ang kanyang loob nang maalala niya kung nasaan sila ngayon. Iniisip ko kung sino ang nagsabi nito, ang nakikitirang manugang lang pala ito. Nanlolokong sinabi ni Grady kay Daryl. Agad namang nagising sa katotohanan ang isipan ni Lolita habang napapakunot na nagtatanong ng, bakit ka nandito, Daryl? Naguluhan siya habang nagtatanong ng, wala ka namang imbitasyon kaya paano ka nakapasok dito? Sisigat na sana si Daryl nang bigla siyang pigilan ni Grady sa pagsasalita. Kailangan mo pa bang tanungin iyan? Ngisi ni Grady. At pagkatapos ay sarcastic nitong sinabi na, sigurado ako na paimpol itong pumasok habang nakatalikod ang lahat. Ito ang pribadong banquet ni Mr. Conning at si Daryl ay isa lang nakikitirang manugang kaya paano ito magkakaroon ng kakayaang dumalo rito. Napakagat naman ng husto sa kanyang labi si Lolita habang nakasimangot na sinasabing, umuwi ka na ngayon din, Daryl. Kabanata 3269. Ang mga taong umaten sa banquet ni Mr. Conning ay mga kilalang tao sa city habang si Daryl naman ay isang taong mahilig sumunod sa bug zone ng kanyang damdamin kaya hinding-hindi niya ito hahayaang ipahiya siya sa lugar na iyon. At bakit naman ako aalis dito? Hindi nag-iisip na isinagot ni Daryl gamit ang determinadong tono ng kanyang boses. Tumingin siya kay Grady habang sinasabi na, hindi kanya sinama rito para tulungan. Alam mo na siguro kung ano ang gusto niyang makuha sa iyo kaya hindi dapat tayo umattend ng banquet na ito. Sumama ka na sa akin pabalik. Napakagat naman ng husto si Lolita sa kanyang labi habang nakakaramdam ng pagkabahala at galit. Pero hindi pa rin niya alam kung paano sasagutin si Daryl. Dito na tumawa at nangasar si Grady kay Daryl, haha. Sinabi mong hindi ko tutulungan si Lolita, Daryl, pero mayroon ka bang paraan para tulungan siya? Ano pa bang kaya mong gawin maliban sa pakikipag-away at pamamahiya sa iyong asawa? Nakuha ng tawa ni Grady ang atensyon ng mga tao sa kanyang paligid kaya agad na napatingin at napaturo ang karamihan sa kanila. Ha! Hindi ba't ito ang nakikitirang magugang ng pamilya Damien? Narinig ko nga minalas daw sa pagpapakasal dito ang batang anak na babae ng pamilya Damien. Siya nga ang lalaking iyon. Mukhang isa nga itong lalaki na nabubuhay sa yaman ng kanyang asawa. Para tuloy itong isang bulaklak na bumagsak sa dumi ng isang baka. Sumama ng husto ang damdamin ni Lolita sa ginagawang pag-uusap ng lahat, sinabihan ko na si Daryl na. Umalis pero tumanggi pa rin ito. Tingnan mo tuloy ang nagyari. Nasira na ang reputasyon ng aking pamilya nang dahil sa kanya. Hindi naman nagpakita ng kahit na anong emosyon si Daryl habang bumubulong siya kay Lolita ng, halika na, Lolita. Tama na, Daryl. Dinala ko rito si Lolita para pag-usapan ang tungkol sa negosyo ng kanyang pamilya kaya huwag mo kaming ipahiya rito. Nanlolokong sinabi ni Grady. Isa, hayop talaga ang mangmang na ito. Magsasalita na sana ang nakasimangot na si Daryl. Pero biglang nagkagulo ang lahat habang dahan-daang naglalakad ang isang middle-aged na lalaki. Ito ay walang iba kundi si Conan. Agad na nagmadaling bumati ang lahat nang makita nila si Conan. Mr. Conan. Haha, nandito na rin si Mr. Conan. Mukhang masigla ngayong araw si Mr. Conan Ang mga pamilyang nagpunta rito ay may mga taniman ng ubas habang si Conan naman ang nagmamay-ari ng pinakamalaking wine refinery sa buong Crescent Moon Principality. Para nang naging isang Diyos ng kayamanan si Conan para sa kanya, kaya natural lang palapitin nila ang kanilang mga sarili rito. Ngumiti naman si Grady habang mabilis na bumabati kay Conan. Nagkita po tayong muli, Mr. Conan. Napuno ng pagbati ang buong hall habang si Daryl lang ang nag-iisang nakatayo roon ng kalmado na para bang wala siyang pakialam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ngumiti naman si Conan habang hinaharap ang pagbati ng lahat. Makinig kayong lahat. Nahuli ang aking pagdating dahil sa mga bagay na kinakailangan kong asikasuhin. Kanina,
Habang nagsasalita, tumama ang paningin ni Conan kay Daryl kaya agad na nanginig ang kanyang dibdib habang mabilis na lumalapit at nasusurpres ang sinasabi na, si Mr. Daryl ay isa sa mga kaibigan ni Olenna. Kaya natutuwa ako sa bigla niyang pagdating sa pribado kong banquet. Agad na natigilan ang lahat ng nakakita sa eksenang ito. Ano ang nangyari? Kilala ni Mr. Conan ang nakikitirang manugang na ito ng pamilya Damien. Agad na nakipagkamay si Conan kay Daryl nang makarating siya sa harapan nito habang nasa sabik na sinasabing, Sir, hindi ko inaasahang makikita kita rito. Kabanata 3270. Agad na natigilan ang lahat sa mga sandaling ito. Hindi ba't ang lalaking iyan ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien? Oo nga, kaya paano niya nakilala si Mr. Conan? Hindi kaya may iba pang pagkatao ang nakikitirang manugang na ito. Nasurpresa ang lahat habang walang tigil na nakikipag-usap sa isa't isa. Maging si Lolita ay natigilan sa kanyang narinig habang nabablangkong tumititig kay Daryl, hindi na siya nakapagsalita pa sa mga nangyari. Ano ang relasyon niya kay Mr. Conan? Isip nito. Nang magising ang kanyang isip ay agad nitong tinanong si Daryl na, kilala ninyo ang isa't isa, Daryl. Sa wakas ay nagising na rin sa katotohanan ng isipan ni Lolita. Hindi nito napigil ang tanungin si Daryl na, kilala ninyo ang isa't isa. Siguradong si Lolita ang magandang babae na ito. Ako at si Daryl, sabi ni Daryl nang biglang maputol ng ginagawang pagtingin in Daryl ang kanyang pagsasalita. Isa lang itong hindi pagkakaintindihan, paano ko naman makikilala si Mr. Conan? Nakangiting sinabi ni Daryl. Nagmukhang seryoso si Daryl nang sabihin niya iyon habang patagong kumikindat kay Conan. Isang matalinong lalaki si Conan kaya agad niyang naintindihan na ayaw ipakilala ni Daryl ang kanyang sarili. Kaya agad niyang hinawakan ang kanyang noo habang napapahiyang ngumingiti at sinasabing, oh, tama ang lalaking ito. Napagkamalan ko nga lang siya. At pagkatapos ay mapagpakumbaba naman siyang ngumiti kay Daryl, pasensya na dahil kamukha ka. Nang isa sa matatalik kong kaibigan. Hay! Napabuntong hininga na lang ang lahat ng marinig nila iyon. Mukhang napagkamalan nga lang ni Mr. Conan si Daryl kaya wala talagang kinalaman dito ang nakikitirang manugang na ito. Kasabay nito ang pag-iisip ng maigi ni Lolita habang nakakaramdam ng pagkadismaya sa kanyang sarili. Inakala niyang magkakilala sina Daryl at Conan. Kung ganoon ay hindi na niya kinakailangan pang alalahanin ang magiging kapalit ng nangyaring breach of contract matapos masunog ng kanilang taniman. Sayang dahil isa lang pala itong hindi pagkakaintindihan. Hindi naman naiwasang mapang-isi ni Grady na nakatayo sa tabi ni Lolita. Kung ganoon ay nagkamali lang pala ng pagkakakilala si Mr. Conan. Buwisit, ginulat talaga ako nito ngayon. Sinubukang purihin ni Grady si Conan habang sinasabi na, Mr. Conan, ang lalaking ito ay ang nakikitirang manugang ng pamilya Damien. Umaasa lang siya sa kanyang asawa kaya hindi na natin siya dapat pag-usapan. Oo nga pala, patagang pumasok ang lalaking ito sa banquet kaya hayaan na nating hulihin siya ng mga bantay. Agad na napatingin ang lahat kay Daryl nang marinig nila iyon. Nagpunta ang lalaking ito nang hindi siya iniimbita, siguradong paalisin. Na ito ngayon ni Mr. Conan. Pero hindi naman pinansin ni Conan si Grady habang nakangiting humaharap kay Daryl. Sir, napagkamalan kitang ibang tao. Ipinapakita lang nito na nakatadhana tayong magkita. Kung ganoon ay okay lang ba sa iyo na maging magkaibigan tayo? Nagmukhang mabait si Conan nang sabihin niya iyon. Nagsisinungaling lang siya syempre dahil si Daryl talaga. Ang kaibigan ni Olenna kaya paano niya ito magagawang ipagtabuyan. Natigilan ang lahat sa ginawa ni Conan. Gustong makipagkaibigan ni Mr. Conan sa nakikitirang manugang na ito. Nag-isip muna ng isang sandali si Daryl habang walang pakialam na sinasabing, hindi talaga ako mahilig na makipagkaibigan, pero ngayong natutuwa ka na maging kaibigan ako, okay lang sa akin na makipagkaibigan SIO. Dito na natigilan ang mga tao sa kanyang paligid. Nasisira na yata ng bait ang lalaking ito. Si Mr. Conan Naang. Nakipagkaibigan sa kanya pero nagawa pa rin itong magdalawang isip sa kanyang sagot. Magaling. Natutuwang sagot ni Conan. Dito na niya tinawag ang maid para magdalawa ng 2 baso ng wine habang sinasabi kay Daryl na, natutuwa akong makipagkaibigan SIO. Halika, uminom tayo ng magkasama. Tumango naman si Daryl at nakipag-toast kay Conan. Kasabay nito ang pagbabago ng itsura sa mukha ng lahat habang naiinggit at nagseselos nilang tinatitigan si Daryl. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.